Diba? Hindi naman tayo robot eh. Parang gustong kunin lahat sa'yo. Pasan mo na nga daigdig. Ginagawa mo na nga yung lahat. Pagbigyan niyo ko this time hindi to for content Ito gusto ko lang iparating sa kapatid ko. Kasi binlak ako Ayaw ko sa akin ng kapatid ko. Mga shop. Kukwento ko sa inyo. Okay. Kwento ko mga chaps para alam nyo bakit ako magkakaganito. Meron akong kapatid mga chaps na may edad sa akin. Ate ko. Yung ate ko, pinagkatiwalaan ko mga chaps sa negosyo ko, sa pera ko, lahat ng pera ko sa kanya, siya nag-aasikaso. Lahat ng siya yung pinakakanang kamay ko sa mga properties na meron ako. Ang sama na loob ko kasi gusto niya kunin lahat ng akin na pinagpaguran ko. Alam mo yun? Simula naging Madam Kilay ako, parang utang na loob ko daw sa kanya yung narating ko. Tapos yung i-chismis ka pa sa ibang tao na maldita daw ako. Yung ate ko mga chaps sa yung kanang kamay ko Joy Cobillan yung pangalan niya. Sa yung kanang kamay ko na siya yung binigyan ko ng posisyon na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So, pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat. Na pagkakamali ko talaga. Bakit? Bakit ko pinagkatiwala? Kasi nga kapatid mo Akala mo, mapagkakatiwalaan mo. Kasi kapatid mo. Sa lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko, lumago yung maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko. Ngayon, siyempre, ang tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam. Tapos, ngayon, gusto ko nang kunin yung akin. Ako pa yung luluhod. Ako pa yung magmamakaawa na ibigay niyo yung akin. Milyon yung pera ko na gusto niya maging kanya. Hindi lang yun Mga chaps, ang sa akin lang naman, bakit kailangan ko pang lumuhod? Diba? Simulat sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month, monthly. May sahod yan siya, monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag-withdraw, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahin niya, bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. Bukod pa yung hindi ko alam ng miscellaneous, pag nagpapa-withdraw ko ng cash, kunwari may papabili ko, pag ganyan-ganyan, hindi ko alam kung may kinukupit ba doon. Wala na, hindi ko nabilang yun Siyempre, malay ko ba doon? Diba? Wala na akong doon. Tsaka hindi ko naman na binibilang kahit pa 1,000 libo
Kasi kapatid ko nga, dahil pinagkakatiwalaan ko nga, 'di ba? And then, nung eto na, mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks, ninanakawan ako sa mga product ko. Hindi naman ako ganun eh. Kasi, sa totoo lang, lahat, simulat sa pool, pasan ko ang pamilya ko, mga chaps. Pero hindi ako nagreklamo. Breadwinner ako ng pamilya ko, never ako nagreklamo. Sa mga nakaka-relate dito na OFW, alam nila yan siguro. Yung nararamdaman ko, marami nakaka-relate sa akin. Never tayong sumuko, never tayong nagreklamo. Lahat binigay ko. Pero hindi ko sinusumbat yun eh. Ang gusto ko lang makita ng ate ko, ma-realize niya yung mga ginagawa ko mabuti. Bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? Hindi ko naman yun pinanalo sa loto. Lahat yun pinaghirapan ko. Ang dahilan niya sa akin, kikitain ko pa din naman daw yung kinuha niya. Yung kukunin niya pa na milyon. Oo, kikitain ko, pero pagpapaguran ko pa ulit. Kikitain ko, pero pagpapaguran ko pa ulit. Hindi nila iniisip yun. Hindi naman ako habang buhay vlogger. Hindi naman ako habang buhay kumikita ng ganito. Napapagod din ako. 'Di ba? Napapagod din ako. Sinasabi ko to sa social media kasi mga chat, napapagod ako, hindi ko siya makontak. Kaya ito lang yung way na maparating ko sa kanya, yung sama ng loob ko kasi hindi niya ako kinakausap. Ito lang yung way na maparating ko sa kanya, ma-realize niya, Panginoong Lord, gisingin yung utak ng kapatid ko, nalalaso na yata. Kasi may mga nagsusulsul sa kanya. Milyon mga chaps ang hindi ko makuha na pera ko naman. Marami ako pinapasahod na tao. Lahat yun nakatenga dahil sa kanya. Alam mo yung wala akong magawa eh kasi nandito ako eh. Malayo ako. Gusto ko lang i-shoutout yung kapatid ko. Baka matauhan ka. Hindi naman sa'yo yan pera. Hindi mo naman yung pinaghirapan. Bakit kailangan mo kong gantuhin? Hindi ka ba nahihiya? Sa mga tao dyan nakakakilala sa'yo na ganyan ka? Nagsisimba ka palagi. Tapos ganyan ka. Magnanakaw ka. Lahat ng meron ako, gusto mo matanggal sa akin. Gusto mo magdusa ako. Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Lahat naman binigay ko sa inyo, pati mga anak mo. Hindi ko inaano yung mga anak ko, lahat. Binigay ko kung anong gusto nila, binibigyan ko sila. Hindi ako nagsusumbat. Gusto ko lang ma-realize mo yung mga ginawa kong maganda. Ang masakit pa pati kuya ko, naghahati pa kayo sa pera na kinukuha nyo sa akin. Ano ba ako? Hindi naman ako dito nagtatay ng pera. Kailangan ko magtinda ng kape, kailangan ko mag-vlog para lang magkapera ako. Tapos gaganyanin niyo ako. Hindi kayo magtrabaho. Hindi kayo magtrabaho. Magtrabaho kayo para maranasan yung hirap na nararanasan ko. Mga tamad. Mga umaasa na kayo sa akin. Magtrabaho kayo. Panginoon Lord, bigyan mo ng trabaho itong mga taon to para maranasan nila yung hirap. Ang sarap kumita ng pera na pinaghirapan mo. Ipapakain mo sa anak mo, galing din sa akin. Ipapakain mo sa mga kapitbahay mo dyan, galing sa akin. Ipagmamalaki mo pa, nabibigyan mo yung magulang natin. Ano yung bibigyan mo sa magulang natin? Pera ko din. Mga easy money, gusto ninyo, pahiyaan, go. Real talk sa mga tamad. Tangina nyo. Magtrabaho kayo, huwag kayo aasa sa isang tao.
Porque binibigyan kayo, porque sinusuportahan kayo. Mag-ano kayo sa sarili nyong paa. Hindi yung ganyan. Na tinitake advantage nyo yung taong tumutulong sa inyo, porque meron. Tas anong gagawin mo dyan sa pera ko? Sasabihin mo, pampuhunan mo? Pampuhunan mo, galing sa nakaw? Kinig ka ng laman. Papakain mo sa pamilya mo, galing sa nakaw, hindi naman sa'yo. Pinaglalaban mo yung para sa'yo. Sasabihin pa daw ng ate ko mga chaps, sabi pa niya, hindi niya ibibigay yung pera ko. Kung hindi ko mabibigay yung parte niya. Anong parte mo? Wala kang pinaghirapan dyan, tanga. Ang pangalan ng ate ko, Joy Cubilien. Search nyo. Para matauhan siya. Lahat ng meron ka, may sasakyan ka, galing sa akin yan. Mga alahas sa suot mo, galing din sa akin yan ah. Lahat yan sa mga kupit mo. Sasabihin mo pa wala ka ninakaw. Makikita ko yung bangko ko. Ang pagkakamali ko lang talaga mga chaps, minangalan ko sa kanya. Nanginginig ako mga chaps. I'm shaking, hold on. Wala akong magawa kasi kakabalik ko lang galing Pinas eh. Kakauwi ko lang dito, sinamantala mo pa. Napagbalik ko rito, kukunin mo sa akin. Tapos ngayon, naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million, pera ko yon! Bakit kinukuha mo yon? Pera ko yon! 2.5 million! Pera ko! Tapos mag-withdraw ka pa ng 500,000 galing din sa pera ko! Kapal na mukha mo talaga! Kakasabot pa kayo. Marunong ako magpatawad. Kung kakausapin mo lang ako, patatawarin naman kita eh. Kasi kapatid kita eh. Pero hindi na ako magtitiwala sa'yo. Kausapin mo lang ako. Kausapin mo ako kung bakit ba? Bakit mo to ginagawa sa akin? Inuubos mo lahat ng pera ko. Unti-unti. Kung masama akong tao, sabihin mo sa akin saan banda. Kayo, nagbigay ng dahilan kung bakit ako naging ganito sa inyo. Di naman ako ganito eh. Ang saya-saya ko. Pagka umuwi ako ng Pilipinas, ang saya-saya ko. Lahat na lang ng mga gusto nyo, ng luho nyo, binibigay ko naman sa inyo. Wala akong pagkukulang. Wala. Alam ng Panginoon Lord yan. Wala akong pagkukulang. Nakakapagod. Kasi sarili mo kapatid, masakit. Sobrang sakit. Kasi sarili kong kapatid, ginanito ako ng mga chaps. Nauubusin lahat ng meron ako. Pati mga anak niya. Hindi ko dinadama yung mga bata, pero sana maisip niya yung mga anak niya, yung mga tulong ko sa mga anak niya. Kung masama akong tao, yung isang anak niya na nakatira sa bahay ng anak ko, na pinapatira ko sa bahay ng anak ko ngayon. Kung masama akong tao, dapat pinalayas ko na, pero hindi ako ganong tao. Dahil mahal ko yung mga anak niya. Siya lang ang may problema. Sana ma-realize mo. Sana bulungan ka ng Panginoong Lord.
Bigyan pa ako ng lakas. Ayokong magkasakit. 8 months pa lang yung anak ko. Parang gustong gusto mo na ganun mangyari sa akin para makuha mo lahat ng meron ako eh. Magbanat kayo ng buto. Huwag kayo nga asa sa mga tao na tumutulong sa inyo lagi. Tinitake advantage ninyo. Hindi ako ganito sa social media pero mga chaps, hindi ko kasi makausap yung ate ko eh. Binlock niya ako. Kaya dito ako naglalabas para makarating sa kanya yung mga chismosa dyan. Parating nyo sa mga nakakakilala sa ate ko. Parating nyo sa kanya tong video ko. Itong live ko.